Good morning, my brethren in Christ. Kumusta nga itong kabuntagon karon? How, kumusta nga itong kondisyon? Wala ba nilantan din eh? Ang gusto nga word karon nilantan, ubo. Let's welcome also our brethren abroad. And those are family left behind sa itong mga panimalay karon, katong dili na kanhi. Welcome to our Sunday worship. We thank the Lord for this day that once again we can gather, we can commune as a brethren in Christ. Itagdangi mo nga tapad, even though wala lang shake hands, no? Say good morning. Say blessings. Isulti ang imo gusto nga sulti kay for 1 week, some of us, nasa balay na to, hindi kagawas. But this time, na opportunity na kagawas kita to be here. No? Even those our families nga nasa ato panimalay karon, greet also the person or the family nga tapad nimo. Kung naglingkod ka mo sa panimalay karon, nag-live streaming. Maybe wala ka mo ka-greet. But this time, pwede kita ka say blessings. And those are families, those are brethren who are abroad today. Greet also the person, katong imo pamilya nga natapad nimo karon diha. This time we'll devote ourselves in prayer. Let's take this time, let's take this opportunity that we can pray with one another. Pray the person nga katong naay mga concern, family, even katong mga na ano sa bagyo, no? We understand that grabe ang calamity karon from virus, bagyo, daghan ng mga calamities. But it is God still is in control of everything. Ato ang puan karon ang ato ng mga igsuon, ang ato ng mga family, atong mga kailangan na affected sa Ulysses victim. Let's bow down our head. Some of them walay balay karon, naanod sa baha. Some of them walay makaon. Nawagtangan trabaho. Namatayan. Let's pray for them. Let's continue with our prayers sa atong government officials from the national level to the local government. Let's continue to pray with our president. We understand that he is fully exhausted. He has a lot of problems na gina-encounter. Even sometimes makompromise ang iyang health, safety. Let's also pray for our local government, our mayor, and his governing bodies. May God empower them with wisdom and conviction, being conscientious on the way they lead to their respective constituents, not to gain personal interest, but the interest of the people. Let's continue to pray for them. Let's also include in our prayers
katong mga frontliners, medical team, doctors, nurses, PNPs, military, and other frontliners. May the Lord continue to protect them, provide them good health as they confront and contain the spread of the virus. Nasayod kita nga ang ilang trabaho dili sayon, but God put them on that position in order nga kita tanan ma-safety. May the Lord protect and shield them. Let's continue to pray for everyone, for our families, our communities, ato mga silingan. For those families na nagkasakit, nag-struggle in terms of relationship, nagkagubot, even our families, ato mga asawa, bana, mga anak, ato mga kaigsuon, ato mga relatives. Maybe some of us na struggle in terms of conflict in relationship. Maybe some of us na struggle in terms of financial difficulties. Or mga pamilya nga nagka-problema, physical, even spiritual. May the God of peace be upon them, and may He show forgiveness to each heart in their hearts. May the Lord grant favor to their families who are here and those who are watching online. Katong nagkasakit, may the mercy and healing of God be upon them. Let's pray also for our church, even the leadership of this church, the pastors, the member of the board, our chairman, the deacons, deaconess, case workers, teachers, and all the leaders in this church, even in the outreaches. May the Lord sustain them and bless them. May the Lord protect them not only from this invisible virus, but at the same time from the invisible enemies, against temptation, against all sort of strategy of enemies. May the Lord sustain them, not only their physical, but at the same time, their spiritual. Let's continue to pray. Sa ato missionary, outreaches, daughter churches, ampuan nato sila. Nag-struggle ning uban nga mga kasimbahan, mga relasyon, mga problema sa matag simbahan. Let's continue. This is our opportunity to pray for them. At this time, we'll include ourselves, our personal struggles, personal problems. We have a lot of worries in life. Even sometimes, we fall into temptation. Maybe some of us, we are under the bondages of sin. May the Lord remind each one of us that God loves us and look us individually.
Right now, He's there beside you, listening to your prayer. He cares for you. He loves you. Surrender to those sins. Kung nakabuhat ka sala, ang puwi sa Ginoo, patawa, pangayo og pasaylo sa Dios. He forgives sins. He is listening to our prayer. Father God, we thank you, Lord, for your goodness in our lives. We thank you, Lord, how you sustained us, how you love us unconditionally. Thank you, Father, for hearing our prayers, our petitions. We understand, Lord, that you are not far from us. You are beside us, listening to our every prayer. Thank you, Father, that we have this opportunity to be united in prayer, in worship, to be united to glorify you. Bless your people, O God. Bless your church. Bless also the people who are watching online. We give you glory, honor, and thanksgiving in Christ's name. Amen. Once again, a blessed morning kanato tanan. A blessed morning to you here, nadiri, and also to those who are watching us live right now. A blessed morning to everyone. We know that the year 2020 is about to end. Shift na ta to year 2021, 1 month na lang before that. And I know that kita tanan naka-experience og daghang challenges within this year. Naka-experience ta og kaguol, kalipay, kahatlok, kabalaka, but still we know that the Lord remains faithful to us. Iyang grasya ug iyang kaluoy dili mapakyas. His authority on earth remains to be consistent and constant. We know that. And we know that His name is higher than anyone else. Ingon pa dira sa 1 Chronicles 29:11. Yours, O Lord, is the greatness and the glory and the majesty and the victory. For you, all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Yes, let us declare that God's greatness and let us declare His majestic name all over the earth. I encourage everyone to stand up. Let us sing and declare God's majesty. Lord, our Lord, how majestic is your name above the earth. Lord, our Lord, how majestic is your name above the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you, the mountains they bow down before you. So I'll join with the earth and give my praise to you. Sing it once again. For the Lord, how majestic
God. Worship you. Yes, I will worship you, Lord. I will worship you. We will worship you. We will worship you. We will worship you. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I'll join with the earth and I'll sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I'll join with the earth and I'll give my praise to you. So I'll join with the earth and I'll give my praise to you. So I'll join with the earth and I'll give my praise to you. Yes, we give you praises, God. Give you praises, Lord, for you reign forever. You are our hope, our strength, our defender, and you alone we trust. For we know you endure forever, Lord. You are our everlasting God. The strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the
is all I have. Yes, Heavenly Father, we commit ourselves diha kanimo, Lord. For we belong to you alone, O Lord. You are our Lord, our Savior. Thank you, Lord, for taking us in your fold, O Lord, for choosing us as your people, for reminding us again, O Lord, of who you are, kanamo, our Lord, our Savior, for showing us your grace every day and every time sa aming kinabuhi, O Lord. Thank you, Lord, for this day nga imong gihatag kanamo. And may the songs and praises this morning be pleasing kanimo, O Lord, for you deserve it, O Lord, for you, it is yours alone, O Lord. This we give back to you in glory and honor, O Lord, in Jesus' most precious name. Amen and amen. Let's remain standing as we read God's Word. Please open your Bibles to the book of Genesis. The first book of the Bible, Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Genesis chapter 12, verses 1 to 3. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you." Blessed be the reading of God's Word. You may be all seated. Good morning. May buntag. Naagi daay mo daay. Nagmata pa. So, sa ato sa dayang mga kaigsuonan diha sa abroad, may buntag ninyong tanan diha. Naot nga naatas, naamo sa maayo nga panglawas or maayo nga espiritu diha sa pagsimba sa Ginoo. So, dako kayong pribileyo kanako nga makatindog balik dinhi sa inyong atubangan isip usa ka sulugoon diha sa Ginoo nga mag-share sa iyang pulong niini nga kabuntagon. So what would be or unsa may at inyong response kung naay mga tawo nga musulti kaninyo or mutudlo kaninyo nga paadtuon mo sa uban lugar or sa uban or sa lain nga nasod without any details or unsa pa nga mga detalye diha nga imong pagabuhaton didtong dapita. Nasa ibang mga tao nga nangandoy makaadto sa laing gawas or sa laing nasod in order for them to find a living and to help their family. Ang uban nga nangandoy kung sa kuan pa naswertihan. Ang uban sad wala maswertihi. That's the kalibutanon nga mga point of view. Pero para nato nga mga Kristohanon, dili ingon ana ang atong pangunahuna. Kung kita mulangyaw, kung kita mo adto sa laing dapit, kay ngano man, kay naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Busa karon nga kabuntagon, doon na tayo upat kabutang nga atong hisgutan. Kung unsa, or doon tayo upat kabutang nga akong i-share sa inyo when God calls
kung ang Ginoo magtawag sa iyang mga katawhan. So sumala sa atong teksto in Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Akong basahon pagbalik. The Lord had said to Abram, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Magampo ta. Ginoo, salamat ni ining kabuntagon, Ginoo, nga imong pulong nagapanalangin na kanamo. I hope, Ginoo, nga ikaw unta magagiya, magatabang kanamo, Ginoo. Nga among masabtan ang imong pulong sa yano ug simple lang nga mga pamaagi. Kay nasayod mi nga mo ang hunahuna yano ra usab. Ang among hunahuna dili sama sa imo, Ginoo. Sa Ginoo nagampo sad ko sa balang espiritu. Nga siya kanunay magagiya ug magatudlo kanamo diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Kining tanan giampo sa ngalan Hesus. Amen. When God calls, kung ang Diyos mutawag, unsa may atong response? First, when God calls, it is clearly divine. In verse 1, ingon din na, the Lord had said. The Lord had said to Abram. Kini si Abram, mao ni si Abraham. Kay sa ngadto-ngadto ang iyahang name giusab sa Ginoo nga Abraham. Kung ato gyud basahon ang Genesis ngadto sa padayon tabang mo basa. Abraham. So nga ni Abraham pa, wala pa niya madawat ang gisaad sa Ginoo nga himuon siyang amahan sa tanang mga nasod. So nga ni, when God calls, it is clearly divine. Nganong makaingon man ta nga divine? So ato sa ning tanawon kung unsang meaning sa divine. So kung inyong tanawon din na sa inyohang dictionary, labi na diha kang Anti-Miriam, nag-ingon din na divine, ang definition niya of relating to or proceeding directly from God or a God. God nga big G or a God small letter G. Then sa lain pod nga mga dictionary akong gibasa nga to, ingon sad nga ni or of or relating to a God small G, especially the supreme being. So mao na ang gisulti sa dictionary.com. Gamit na kayo ang Google ron kay pwede na gid ta makapangita bisan unsa. Mao na ang definition. When God calls, it is clearly divine. Atong makita din na sa verse 1 letter A, the Lord had said. What is the significance of this? Pag-ingon diha, the Lord had said. First, since God who calls to Abram is divine being, his calling is extraordinary. His calling is extraordinary. Nga naman, dili man basta-basta ang nagtawag kang Abraham, kundili ang Diyos nga labing gamhanan, ang Diyos nga labing bantugan, maogy nagtawag ni Abraham. Malipay maganita nga tawgon ta sa kapitan o sa mayor baron, aron lang suguon or naay buhat nato, labi na nga ang Diyos nga labing gamhanan nga makagagahom sa tanan, maoy magtawag ka nato. Sama ni Abram. It is something praiseworthy. Angayan gyud natong ikalipay, angayan natong dasig sa to ang mga kinabuhi nga nagtawag nato ang Diyos nga labing gamhanan. Gani, kung imong basahon ang Bible, naagidagan diha nga nagsulti, the Lord said to Abraham, to Moses, to Jacob, to Isaac, the Lord said, naagina. Kay tungod, ang Diyos mismo,
ang balaan nga Dios mismo may nagtawag kanila. The Lord said to Moses, speak to the Israelite assembly, speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy. Balaan nga Dios ang nagtawag kanato. Or labi na, sa atong teksto, balaan nga Dios ang nagtawag kang Abram. Balaan nga Dios ang nagtawag kang Abram. Dili basta-basta ang nagtawag ni Abraham. Dili basta-basta ang nagtawag kanato sa dihang kita anaa pa sa kangit-ngit. When God calls, it is clearly divine. Ang significant nga ini kay tungod ang Dios nga balaan mao'y mismo nagtawag kang Abram. Dili lang kay nagtawag niya is dili lang kay divine being nagtawag ni Abraham. His calling is extraordinary, or it is something to praise, kundili since God who talks to Abraham never lies. Atong Diyos dili mamakak. Ang atong Diyos dili mausab-usab. Ang atong Diyos dili siya ang iyang una-una dili gyud mausab. So the calling of Abraham is secured diha sa Ginoo. Kung secured man, it is something trustworthy. Ang gyud natong kasaligan, ang gyud natong masaligan, ang pulong, ang gisulti sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kay ang usa sa attribute sa Ginoo, dili gid siya mausab. God never change or magpakita nga mausab. O gani, ang atong Ginoo is holy. Kung holy ang Ginoo, dili gud siya magpakita nga dili sama nato ba nga makausahay kung naay mga tao nga musulti nato. Kumusta? Asa naman ka? Ano ba? Murag iniglitok nato. Murag di kayo direct, murag naatay gamay nga twisted ba? Murag usahay mamakak pa ta. Niana, but God never lies. Di gud siya mamakak. Mao na nga when God calls Abram, his calling is secured. Klaro gyud kayo ang iyang calling. Secured diha siya sa Ginoo. So unsa may lesson nga atong makuha niini? So, lesson atong makuha niini. Ang pagtawag sa Dios usa ka pribilehiyo. Kung tawgon ta sa Ginoo, labi na diha sa ministry, dako kini nga pribilehiyo. Busa dawato nato kini nga malipayon ug tagaan natog dako nga importansya sa atong kinabuhi. Atong dawaton nga malipayon ug tagaan ug dako nga importansya sa atong kinabuhi. When God calls, it is clearly divine. Dili lang kay it is clearly divine, kundi in verse 1b, ningingon din na, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. It demands great sacrifices. Dili lang kay it clearly divine, kundi it demands great sacrifices. The word live. Kanang live din ha. Dako kay na nga sana pangutana sa kinabuhi ni Abraham. What are the sacrifices of Abraham? Atong makita nga ni.
Leave your country una. Leave your country. Si Abraham gisugo sa Ginoo nga lakaw adto didto. Biyae ang imuhang nasod. Si Abraham wala kabalo. Kung unsang klase nga lugar, unsang klase nga nasod iyahang adtuan. Leave your country. It means he lost his citizenship. Kaya nga naman, didto naman siya papuyon sa lugar nga gitsugo sa Ginoo nga iyang, nga gusto sa Ginoo nga iyang puy-an. Ang nga gusto sa Ginoo nga iyang ihatag ngadto sa iyang mga katawhan. Dako kaayo nga sakripisyo sa kinabuhi ni Abraham. Wa siya kabalo unsang klase nga nasod, unsang klase nga mga tao, unsang klase nga kustombre, unsang klase nga practices ang tuwa didto. He lost his citizenship. Unsa ba? Ikaduha, ningon din na, leave your people. Biyae ang imong mga katawhan. Biyae imong house, imong katawhan. Leave your people. Kinsa man yung mga tawhan na? Mga ni mga tao nga suod ni Abraham, mga tao nga tingali iyang mga amigo, mga relatives, or mga dabarkads niya. Yung na Ginoo, biyae sila. It means, he left his friends. Mga suod nga higala, mga kapuso, kamag-anak, kapamilya. Pabiyaan sa Ginoo. Nga naman, kana ay gustong ipabuhat ang Ginoo sa iyaha, dili diha sa ilaha, kung dili didto sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Leave your people. Ikatulo nga, sacrifices, leave your household. Dili lang kay iyahang mga suod nga amigo, kung dili ang iyahag yung mga kabanay, iyahang mga kadugo, iyang mga kaparintihan, pabiyaan sa Ginoo. Naay mga tao nga sakitan kung sila mubiya sa ilang pamilya, sakitan sila kung sila mulangyaw sa laing dapit aron manimpalad. Sakit man gyud bisan ako kung moadto kanang kung naay opportunity or kahigayunan nga ikaw sa Ginoo, sakit nga biyaan nato atong pamilya dinhi kay tungod manimpalad ta sa laing dapit. Pero kung mao gyud nay kabubuton sa Ginoo o plano sa Ginoo sa atong kinabuhi nganong dili man, ato gyud nang itik ang opportunity sama ni Abram. Iyang gibiyaan ang iyang nasod, iyang katawhan, ang mga tao ug ang iyang household. He left his family. Ikaapat, go to the land I will show you. Wa siya kabalo ni ana nga nasod nga gustong ipakita sa Ginoo nga mao ang kinaan. Wa siya kabalo sa mga katawhan dito, wa siya kabalo sa mga kultura ditong dapita. Mao na nga sa pagtawag sa Ginoo kanato, unsa man nga mga sakripisyo sa atong mga kinabuhi nga atong nabuhat or atong gibuhat. Naay mga butang nga usahay or naasay mga tao nga usahay ang ilang trabaho, ilang biyaan aron lamang sa pagsunod sa Ginoo, aron lamang sa pagtuman sa tawag sa kuling sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Para nabay sa ibang mga tao nga para nila maayo nga dili na lang mubiya, dili na lang mo langyaw sa laing dapit or mo adto sa laing lugar aron pagtuman sa Ginoo kay para nila secure sila dihang dapita. But dili na mo iplano sa Ginoo. Gani ang best example sa mga sakripisyo, sa mga sacrifice na sa mga
The best example of this sacrifice is our God. God did not hesitate to give His one and only Son, Jesus Christ, to pay the penalty of our sin. Wala nagduha-duha ang Ginoo sa paghatag sa iyang anak. Iyang bugtong anak, one and only. Iyang gihatag aron lamang mabayaran ang penalty sa atong mga sala. Dili lang kay even Jesus Christ atong makita din na kung unsa nga sakripisyo ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo in Philippians 2:6-8, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and become obedient to death, even death on the cross. Dako kayo nga sakripisyo ang gibuhat sa Ginoo. Ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Nga bisan siya Diyos, iyang gihukas ang iyang pagka-Diyos, kundili niadto siya, iyang gisulob ang kinabuhi nga usa ka sulugoon. Tungin ana nga magsakripisyo, nagipakita sa Ginoo aron kita sad, aron mahimo natong sumbanan nga sa pagtawag sa Ginoo, it demands great sacrifices. Naagi mga butang nga imong biyaan aron sa pagsunod sa Ginoo. Sa kuha, before ko nag-eskwela Bible School sa ITCP, nibiya ko sa akong trabaho, pagka-driver diha sa ilang binsang. Maayo na kayo ko, para na ako, komportable na kayo ko. Dito kay dako kog kwarta, dako kog makita ba. But dili man maoy plano gyud sa Ginoo. So akong sa dihang ning decision ko nga eskwela og balik, akong naka-decision ko nga mo eskwela ko sa ITCP. Dili sa circular nga mga eskwelahan sa ITCP. So akong gibiyaan akong trabaho. Mana nga ang usasad nga sakripisyo nga akong na buhat aron pagsunod sa calling sa Ginoo. When God calls, dili lang it is clearly divine. It demands great sacrifices. Kundili ikatulo or atong lesson sa day, atong timan-an nga ang pagsunod sa Ginoo nag-uban gyud kini og sakripisyo. Busa sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili kita mangita kung asa kita komportable, kung dili unsa ang kipabuhat sa Ginoo kanato. So, mana ang lesson. Ikatulo, when God calls, it is an exercise of faith. It is an exercise of faith. What is faith? Kung atong basahon sa Merriam-Webster Dictionary ni Auntie Miriam, nag-ingon din na nga is belief and trust in and loyalty to God. Mao na gisulti ni Merriam-Webster. Napailain, faith is belief in a person or a teaching. Mao sa na gisulti sa NIV Study Bible. But unsa may gisulti sa Bible about faith? So atong basahon ng Hebrews 11. Hebrews 11 verse 1. Nagingon din na, now faith is being sure of what we hope for, uncertain of what we do not see. That is faith. Nga sure na ka sa mga butang nga imong gilauman. Ug sigurado na pug ka sa mga butang wala nimo makita, certain. So
Atong balik ta sa when God calls, it is an exercise of faith. Ningo din na, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Ningo din na. So, nganong it is an exercise of faith mani para kang Abram. For Abram, it was his faith that helps him overcome his fears of the unknown. Para kay Abraham, wa siya kabalo. Pag-ingon sa Ginoo nga, I will make you a great nation. Unsa man pagkahimo sa Ginoo nako nga great nation? Nga tiguang naman ko. When God calls Abram, he is 75 years old. Gisaaran siya sa Ginoo. Tiguang na kayo, 75 years old. Wa siya kabalo unsaon sa Ginoo nga siya mahimong bantugan nga nasod. Wa sad siya kabalo nga kung unsaon sa Ginoo siya pagpanalangin. Wa sad kabalo si Abram unsaon sa Ginoo nga mahimong bantugan ang iyang pangalan. Ug wa sad siya kabalo unsaon sa Ginoo nga mahimo siyang panalangin ngadto sa uban nga gani wa man siya kabalo unsay naa ngadtong lugar. Ang iyang kahadlok or tingali ang iyang kahadlok o kabalakan ngadtong dapita iyang gisalig sa Ginoo. Iyang gisalig sa Ginoo. It was his faith that made him trust God and His Word. Tungod sa iyang pagtuo. Tungod kay mituo siya sa Ginoo, nga ang Ginoo makabuhat, ang Ginoo maka panalangin, ang Ginoo makahatag niya bisan unsa ngadtong dapita. Nisalig siya sa Ginoo ni ana. Iyang gisalig sa Ginoo kanang mga butanga. Unsay lesson nga itong makuha? Sa pagtawag sa Ginoo kanato, bisan og wala kitay nahibaw-an, musalig lamang kita kaniya, kay siya magabuhat og kahibulungang mga butang, sumala sa iyang kabubuton. So salig. Kung ikaw nagsugod ka karon sa imong bag-o nga pagtuo diha sa Ginoo, salig sa Ginoo nga siya magapatubo nimo dihang dapita. Kung naa kay mga problema, kung naa kay gipamati sa lawas, isalig sa Ginoo. Nga ang Ginoo mao'y makaayo, ang Ginoo mao'y makahatag nimo kasulbaran sa mga problema nga atong giatubang. Ug kabalo ta unsay problema sa atong nasod karon, atong isalig ni sa Ginoo. Kawalay lain nga makatabang nato kundi ang Ginoo. When God calls, it is dili lang kay it is clearly divine, dili lang kay it is an exercise of faith or it demands great sacrifice. Ikaupat, when God calls, it is accompanied by promise. Adunay mga saad kung ang Ginoo magatawag kanato. Niingon nga na sa verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Unsa man nga mga saad sa Ginoo? Unsa nga mga saad sa Ginoo ngadto kang Abraham? Ug mao tong tulo. God's promises to Abraham, God will bless those who bless him. Nga ang mga tao, even mga Kristohanon o dili Kristohanon nga mo panalangin kang Abram, panalanginan sa Ginoo. Even sa tuwa nga kinabuhi isip Kristohanon, usahay na ay mga tao nga gamiton sa Ginoo bisan dili Kristohanon aron lamang matagaan o katumanan ang iyang plano sa atong mga
kinabuhi. Ingon ana ang Ginoo mo promise. Ningon din na, God will curse those who curse Him, those who curse Abram, and God will be blessed, and God will bless all the people on earth through Him. Kung kita nagasunod sa Ginoo, ang iyang saad mao nga panalanginan taniya. Ug ang mga tao nga magpanalangin nato, iya sad nga panalanginan. Pangutana, kung naay pangutana mao ni, sa unsang paagi sa imong kinabuhi nga ikaw nahimong panalangin ngadto sa uban? Sa unsang paagi sa imong kinabuhi nga ikaw nahimong panalangin ngadto sa uban? Unsay lesson nga ito makuha? In Galatians, ingon din na di, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Listen, Abraham is not only a recipient of blessing of God, but also he is a channel through which these blessings may flow to other people. So sa dihang si Abraham gigamit sa Ginoo dito sa laing dapit, iyang gipanalanginan si Abraham. Si Abraham. Ug ang panalangin nga nadawat ni Abraham dili lang kay sa iya hara, kundi iya sad ning nahimong galamiton, nahimong sana or kini maoy gigamit sa Ginoo aron siya mahimo sab nga channel ngadto sa ubang mga tawo nga panalanginan sa Ginoo ang mga ubang nasod. Mao na nga kita ato sab gamiton ang atong mga kinabuhi nga mahimong panalangin sa ubang mga tao. Dili lang kay sige lang tagdawat og panalangin gikan sa Ginoo. Kay kita usab mo'y channel sa Ginoo. Aron ang iyahang panalangin makabot or sana ato sang ma-share ngadto sa uban kung unsa ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nato. Sa pagtawag sa Ginoo kanato, naa kini kauban nga mga saad, busa, ato kining saligan, uban sa kalipay o paglaom. Uban sa kalipay o paglaom. As a conclusion, atong basahon ang verse 4, ningon din ha, so Abram lived as the Lord had told him. Nilakaw si Abraham. As the Lord told him. Therefore, when God called you, what should be your response? Let us pray. Lord, salamat Ginoo ni nga kabuntagon. Salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ni Abram nga imong gigamit aron among kapanalaminan, among kasaminan sa muang Kristohanon nga kinabuhi. Na kung ikaw magtawag, it is clearly divine. Kung ikaw magtawag, Ginoo, it is an exercise of faith. It demands great sacrifice. Kung ikaw magtawag, Ginoo, aduna kini kauban nga promise. Sa nini kabuntagon Ginoo, amo kang gipasalamatan o gidayeg sa imong pagkagamhanan. Kaya nasayod mi nga kung wala ka Ginoo sa among kinabuhi, wa gid mi mahimo. Sa Lord, salamat kining tanan akong giampo sa ngalan ni Hesus. Amen.
Yes, nindot kay atong na dunggan nga message karong buntaga from Pastor Rani. And as a response to the message that we have heard this morning, let us sing once again the song With All I Am. And you may also come to the front to give your tithes and offering. To your hand, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. I encourage everyone to stand up. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe
You're the reason that I live, the reason that I sing with all I have. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Ginoo, salamat sa nahumana mo nga panimbahon karon nga kabuntagon. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Salamat usab sa imong mga katawhan nga dunay kasing-kasing nga musimba diha kanimo. Niini ang kabuntagon, Ginoo. Ako nagampo nga ikaw unta magapadayon sa pagpanalangin sa matag pamilya nga naa karon nganhi. Bisan sa among mga kaigsuonan, Ginoo, nga tua sa laing dapit, ikaw usab magkapanalangin kanila, magalig-on kanila, maghatag kanila dugang kusog sa pagpanarbaho, dugang kusog sa pag-atiman sa ilang pamilya, dugang kusog sa mga butang nga ilang pagabuhaton, Ginoo. Tabangi ang matag pamilya, Ginoo, ang mga bana nga nanginabuhi, ang mga asawa nga nagatiman sa mga anak, pagbisan pa, Ginoo, ang mga estudyante, ug ang amo sa mga kaigsuonan, Ginoo, nga mga senior, tabang isab sila, liguna sila, Ginoo, sumala sa imong gusto ug plano sa ilang kinabuhi. Lord, samtang kami magabulag-bulag aning dapita, Ginoo, among bawnon ang kalipay o kalinaw. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao, sa espiritu, kalag ug lawas, hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayud niya kini. Mainyo unta ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kindly take your seat. We have here some visitors who are here this morning. Dinampo Sheila, welcome. Asa si Dinampo Sheila? Welcome. Joan Quizon. Welcome to Mabolo, EFC. Tatoy Jubilin. Tatoy Jubilin, nasa? Welcome. Thank you for coming. Senchaluz Muhilio. Senchaluz Muhilio. Welcome. Announcement, we still have for those our brethren no nga sa balay, online, sa abroad, you can send your tithes and offering through our Metrobank account. I-post na mo ni sa Facebook. So mauni siya nga mo account number. So you can send your tithes and offering either online transfer or fund transfer. Okay, we still have another announcement. We also have our BDO dollar account. Katong sa mga abroad, so pwede sa dollar, okay ra kami. No? Madawat sa may dollar. Okay. Another announcement. Discipleship. So we still have our ongoing discipleship soon. So nakita discipleship nga program. Okay, so for those who are joining us sa katong gustong magpa-member no, sa church, we have our baptismal class and membership class. Please approach
Pastor Kenneth. Right after the service, you can approach him. We have our ongoing meeting for 2021 na may strategic planning ang board. We'll have our meeting at 1:30 this afternoon. You can still link us. You can still view ang ato mga website, ang ato nga Facebook, ato nga YouTube account, including ang ato nga unsa na assign ganina. Instagram account. Nakataan Instagram account. Medyo hindi familiar ang Instagram eh. Friendster pang nabalaan ko so na. Okay, so we have our Sado Siopaw. FCYM. Ansan siya? Distribution will be on Sunday. We'll cut off orders. Okay, so iyak FCYM, they are accumulating funds for may unay purpose, no? So, happy birthday, Erwin Alpas. November 21. Kahapon. Jovan Mahusay. Nasi Jovan. Rodilio Lopez. Oh, happy birthday. Ano saan Tuesday. Ugma. Monday. And Carlos Hamisola, 27. Happy birthday. Okay, thank you for coming everyone. God bless and see you next Sunday.